Karelyebo, itong sina Jong at Erwin, sa pinapasadang tricycle ay marami silang hindi pinagkakaintindihan na umabot na pati sa pakikipagrelasyon ninyo, nasira na Erwin at Jong. Okay, Jonalyn, nagsasama na kayo ni Erwin nung merong naging something-something sa inyo ni Jong, di ba? Opo. Okay. So ano ang nagustuhan mo kay Jong? Parang brainwash lang naman po ako niyan ni Jong. Sinisiraan niya po sa akin yung asawa. Sinisiraan niya po yung asawa. Ni Jong, Opo. si Erwin, anong sinasabi? Na nambababae po daw, kaya hindi po daw. Ay! Ang lapit nun, ha? Sandali lang. Ang gusto kong malaman, Jong, ano yung mga paninirang ginawa mo kay Erwin? Mababae po siya eh. Nambababae ba talaga o gawa-gawa mo lang yun? Gagawa ko lang po. Ano? Gagawa ko lang po para po makuha ko asawa niya. Ligawan ko. Yun nga, Kuya Jong. So, ibig sabihin, hindi mo ba alam na ikaw ang may problema dito? Kasi ang pinagmulan nito, Jong, ikaw. Nanligaw ka. Nanligaw ka na alam mong may kinakasama. At ang kinakasama'y kababata mo, karelyebo mo pa sa pagpapasada. Tapos ikaw naman, ang tanong, maligaya ka ba kay Erwin? Oh. Ay, bakit naulit? So bakit naulit nung July tapos may August pa? Siyempre, po yung asawa niya po. Parang na-develop lang din po ako sa asawa niya eh. Maligaya ka pa ba, Jonalyn, kay Erwin? Opo. Opo. Ikaw, Erwin, maligaya ka ba kay Jonalyn? Kahit niloko ka na niya? Hindi na po. Nang 2 beses? Hindi na po. Hindi na. Kasi alam ko po, isang beses lang eh. 2 beses nga lang ba, Jonalyn? Opo. Ikaw, Bona, 1 beses lang? Opo. Masaya ka pa kay Jong? Opo, pinipilit ko naman kung ano yun eh. Hindi, bakit mo pinipilit? Pinipilit ko pong buhayin yung relasyon namin. Kahit aminado po ang ating mga bisita, naging magulo ang kwento ng kanilang buhay pag-ibig, ang nakakatuwa naman pong malaman ay kahit paano gusto pa rin ni Kuya Jong, ni Ate Bona, ganon din si Ate Jonalyn na ayusin ang kani-kanilang mga relasyon sa kani-kanilang mga partner. Pero si Kuya Erwin, parang hindi na daw niya kaya at sumuko na. Sa pagkakataon pong ito, kailangan nila ang ating pong trio tagapayo nang sa ganun po sila ay maliwanagan at matulungan pa rin po natin sila na kahit paano po ay magbago ang kanilang desisyon. Kung namin yun na nagkasala kayo para maghandang nagpatawad. Dapat nga po Pag-amin ko ay kasama na doon ang pagsisisi, kasama na rin doon ang pagbabago na hindi na mauulit yun. Sana po pinahalagahan ninyo at binigyan nyo ng importansya yung kahit nasa sandaling panahon na nakausap nyo ang ating trio tagapayo ay pinakinggan ninyo mabuti at ninamnam nyo ang mga naging payo nila para sa ikaayos ng inyong mga buhay. Bago lamang tayo maghiwalay, may mensahe pa sila sa inyo, Attorney Acosta. Sa kalagayan ng 2 panig na ngayon ay dumulog dito sa face-to-face, ang relasyon o pakikisama ng babae at lalaki bilang sila ay magsasama na mag-asawa ay hindi laruan, kundi ito ay seryosong bagay. Sa panig ng puti, sinasabi ng panig ng puti na nagmamahalan sila. Ngunit hindi sapat ang pagmamahalan upang maging matatag ang isang relasyon. Sa kalagayan din ng nasa pula, gayon din ang aking may advice sa inyo. Hindi kayo dapat pabigla-bigla. Bagaman kayo nagsasama pa rin ngayon, ngunit kinakailangan ay isipin nyo at maging malalim kung ano ang nais ninyo sa inyong relasyon. Kalayaan nyo yan, irerespeto namin. Ngunit sa kahuli-hulihan, dapat bawat panig nagkamali, kinakailangan kilalanin nila yon at kinakailangan magpatawad at humingi ng tawad
ang bawat panig sa isa't isa. Yun lamang. Ang isang tao po ay tinatawag nating rational being. Ibig sabihin, may kakayahan po tayo na mag-isip ng tama at alam po natin ang mali. Ngayon, sa pagdating po sa relasyon, unang-una po nating isipin, alam niyo po ba kung ano ang pagmamahal? Alam niyo po ba kung bakit kayo nagmamahal? Dahil ang dapat nating isipin ay meron ka bang tiwala dito sa taong ito? May respeto ka ba dito? At alam mo ba na siya na ba yung taong makakasama mo habang buhay? Kung yun ay hindi niyo maisip at nagkakaroon pa kayo ng kalayaan na magbago-bago ng isip at magsusubok ng ibang tao na baka sakasakali ito ay may gusto sa akin, ma-develop kami, hindi po yun ang pundasyon para magkaroon kayo ng mabuting samahan at sasabihin nyo, dapat magsama pa tayo kasi naiintindihan naman natin yung isa't isa. Pero babalik at babalik pa rin yung pagkakataon na baka gumawa kayo ng mali. Unang-una po, Jong, ikaw ang naunang pumasok dito upang dumulog at magreklamo laban kay Bornok. Ngunit ikaw pala ang pinag-ugatan ng kasalanan at pagkakamali at gulo dito. Nagkaroon kayo ng isang ugnayan, kayo magkababata, na magkarelyebo kayo sa isang bagay, sa isang tricycle ba yun? At ginawa niyo naman na magkarelyebo naman kayo sa isang tao, sa iyong kinakasama. Kaya ngayon ay nagkagulo ito, dapat ayusin. Ang pag-amin po na hindi sinasamahan ng tinatawag nating pagsisisi ay hindi po magandang positibong aksyon sa isang tao. Ang pag-amin na sinasamahan ng guilt feeling at pagsisisi, iyon ay nagbibigay ng direksyon ng pagbabago. At ang pagpapatawad na panglabas lamang ay hindi po magandang isang pangitain sa buhay ng tao. Ngunit ang pagpapatawad na binubura ang lahat ng galit at sama ng loob, iyon ang magandang direksyon sa buhay Kristiyano. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio tagapayo. Sa ating mga bisita ngayong araw na ito, meron akong iiwang mga katanungan para sa inyo. Una, Jong, ano ba ang gusto mo sa buhay? Habang kayo ay hindi pa kasal ni Bona, sa palagay mo ba, kaya mo pang ayusin ang relasyon ninyo ni Bona? Opo. Kayang-kaya po. Habang buhay, magsasama po kami. Bakit hindi mo kaya tanungin si Bona kung gusto pa niya? Hindi, kaya mo babae relasyon natin. Sus, kilig naman yung isa, oh. Wala ka bang man lang ipapangako? Buwan o langit? Wala ba? Pangako ko sa'yo, di na naman bababae. Sus! Chuserang frog, bakit di ka makatingin? Erwin, sinabi mo kanina, ikaw hindi mo na kaya. Ano ba talaga ang gusto mo?